ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po. Naku, sumasabit. Happy Wednesday morning! Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po tayong lahat? Ngayon pong ika-20 na po tayo sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng araw. It's August 20, 2025. Mga kaibigan, muli po, magsama-sama po tayo sa isang oras na naman na talakayan po, ha? Ng mga benepisyo at serbisyong hatid pa rin po ng Employees Compensation Commission para po sa ating mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil po sa trabaho. At syempre dito pa rin po tayo sa ating #ECC Work Related. Ako pa rin po inyong lingkod, May Binauhan. Ngayong umagang ito, minus muna Idikay. Makakasama natin muli, ha? Ngayong umaga ang ECC Information and Public Assistance Division Chief. Walang iba kundi si Ma'am Cecile Maulyon. Good morning, Ma'am Cecile. Good morning. Good morning. Magandang umaga, Miss May. At syempre, Miss May, magandang umaga sa ating mga listeners and viewers, lalo na sa ating mga ka-ECC. Yes. Miss May, napakabilis ng araw dahil episode 22 na tayo. So, ilan na lang yung ating kinakount, di ba? Opo. So, matagal-tagal na rin tayo, Miss May, na hindi na asikaso yung mga tanong ng ating mga viewers and listeners. Oo, ngayong araw. Ngayon, tututukan natin yan ngayon, Miss May. Tama ka dyan, Idikay tuloy. Ayan, nasanay tuloy ako. Ma'am Cecile, tama ka po dyan. Ano? Dahil ngayong umagang ito ng Miyerkules, pag-uusapan pa rin natin, ha? Para po sa ating mga manonood at sa ating mga viewer ngayon, ating mga kapwa manggagawa. Ayan, kayo po ay, kung kayo may mga tanong, di ba? Ma'am, meron kayong mga tanong tungkol po sa Employees Compensation Commission, lalo na po, ito pag-usapan natin, lalo na yung mga tanong ninyo, mamaya, antabayanan po ninyo yung easy program natin. So, i-text nyo lamang po sa DZRH text line. Ang ating text line ay 0919-282-6485. Ano po? O kaya po naman, mag-comment sa ating pong live streaming kung kayo po ay nanonood ngayon sa DZRH News at maging sa ECC Facebook page. Mamaya siguro, Ma'am Cecile, sasagutin mo lahat ng mga tanong ng ating mga manggagawa. Pero syempre, dahil sabi nga natin sabi mo nga kanina, ang bilis ng araw 'di ba? Ang bilis lumilipas. Parang hindi na mamalayan ng mga manggagawa yung palang oras na uubos talaga sa paggawa sa trabaho. Yes. Diba? Oo. So, ngayong umagang ito siguro ay yung pambungad natin, maghatid po tayo ng inspirasyon muli sa ating mga manggagawa, Ma'am Cecile. Yes, Miss May. Ngayong umaga, ihahatid natin ang kwento ng pagbangon ni Rafaela Cruz ng Makati City. Actually, Miss May, ginawa natin itong video nito kasama syempre ng DZRH team and Information and Public Assistance Division team ng Employees Compensation Commission. So pumunta kami mismo doon sa lugar ni Rafi Cruz. No, si Rafi Cruz ay isang sabi natin customer service representative ng isang sports online betting company. So ang kanyang mga kliyente dito, Miss May, ay mga sa abroad. So parati talaga siya. Actually sa day-to-day niya na trabaho, ano talaga siya, stressful nang nirelate niya sa amin. Ramdam ko talaga na stressful yung trabaho niya. Ondago lagi. Oh, yes. Sunod sa lahat, before sa ating mga kwento natin ng pagbangon, usually sa mga manufacturing companies, yung merong mga naputulan ng body parts, usually fingers or arms. So sabi natin, wala yung mga sa mga
sa opisina. Opo. So ngayon, dito naman tututukan naman natin ang hindi naman sa manufacturing, kundi yung sa office, ang ating customer service representative na sinasabi natin. Opo. No? Nagkaroon si Miss Rapi ng stroke. Na-stroke? Oh, na-stroke siya. So tandaan natin na-stroke siya. No? Kasi yung bigla na lang habang siya nagtatrabaho. So, nasa workspace niya mismo, doon siya na-stroke. Naku. Ang napapansin namin dito, yung stroke niya, hindi lang once nangyari sa kanya, Miss May. So, after 2 years, nagkaroon uli siya ng stroke. Naku, nakakalungkot naman yun na nga. So, parang hindi kinaya ng katawan niya, Ma'am Sil. Oo. Diba? So, nang pumunta kami sa kanya, kita mo pa rin yung epekto ng kanyang stroke, sa kanyang pagsalita, sa kanyang mga paglakad. Actually, kitang-kita mo. Though, ang Employees Compensation Commission ay nagbigay na sa kanya ng occupational therapy, orthosis, physical therapy, ramdam mo pa rin na meron pa rin, say, remnants o epekto doon yung sa kanyang sakit. Oo. So, ito yung ating matutunghayan ngayon, Miss May, yung kwento ng pagbangon ni Miss Rafi Cruz ng Makati City. Ayun. So, tama ka dyan, Ma'am Cecil. Kasi unang-una, kapag halimbawa, napagod ka talaga sa trabaho, di ba? So, yan yung epekto niyan. Tapos ang masaklap nun, syempre, pag na-stroke ka, wala kang trabaho. Di po ba? So, tama ka dyan, Ma'am Sil. Kaya naman, sabay-sabay po nating alamin, paano nga po ba nakabangon si Rafaela at paano po siya natulungan ng Employees Compensation Commission. So, eto na, Ma'am Sil. Narito po ang kwento ng pagbangon ni Rafaela Cruz. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, Kwento ng Pagbangon. Sabi ko, ang sakit ng ulo ko. Mamamatay na yata ako. Nung nasa service ako, ang nasa utak ko lang to survive. Ako po si Rafaela Cruz. Dati ako nagtatrabaho as a customer service representative sa isang sports online betting offshore. Sa trabaho ko, ang ginagawa ko, yung mag-assist ako through chat, so non-voice ako, so bali yung customers, yung kanilang concern dun sa mga taya nila, ba't hindi sila makataya, yung winnings nila. Basically, ang customers namin, mga Europeans. Ang pinaka naapektuhan po sa akin nung na-stroke ako, yung right side weaknesses na tinatawag kasi nga po nagkaroon ako ng infarction. Nung inatake ako, so talagang masasabi ko, yung cause ng atake ko is the stress. Yung pangalawang atake ko, ang pinaka-grabe. Kasi yun na yung hindi ko na talaga totally maigalaw yung half ng body ko. Nung pagkakatake ko pa lang, alam ko na grabe na siya kasi sinubukan kong igalaw to, bumagsak. Tapos, umiyak na ako. Tapos, tinawagan ko yung anak ko. Sabi ko, anak, nasan ka? Sabi niya, nasa school. Pumunta ka kasi matindi tong atake ko. Nakapagsabi pa ako sa anak ko na inatake ako. Pero yun na yung huli ko nasabi. Kasi, na siya, bulol. Hanggang ngayon, yung pagkabulol ko, actually, dumating pa sa point na hindi talaga ako nakapasalita. Sorry, naiyak ako kasi naalala ko. Ang hirap kasi, ang hirap nung ganitong sitwasyon. Akala lang ng iba, maarte ka. Hindi nila alam yung pinagdadaanan mo. Tapos sasabihin nila, kumilos ka. Pero sa tulong kasi ng ECC, kung ba't ako ngayon nakakakilos, malaki. Malaki talaga kaya. Lahat ng program, talaga nandun ako. Yung ECC, nakilala ko doon pa lang sa una kong kaibigan. Nung unang inatake ko, sabi niya, mag-file ka ng ECC kasi sa trabaho ko inatake. Hindi ko alam yun, saan ba office noon? So, dinisregard ko siya. Hindi ko alam na
malaki ang matutulong niya. Pero nung pangalawang atake ko, nung matatanggal na ako sa trabaho, after 1 year, sabi ko, wala na akong choice, forced resignation na yung mangyayari. Sabi ko, Lord, saan na ako kukuha? Kasi wala na akong funds, hindi na ako makapagtrabaho. Tapos, nung napunta ko sa SSS, nakita ko, nakalagay ECC. Yun, doon na. Yun na yung naging door. Doon ako nag-start my business. Doon rin na-build yung confidence ko. Sila yung bumuhay ng loob ko. Ang unang natulong sa akin ng ECC is yung 10,000 na cash assistance. Eksakto naman, nakatulong sa akin kasi nung panahon na yon, nag-resign na talaga ako sa company. So, nung binigay sa akin yung pension, sabi ko, Lord, makakapagpa-therapy ako, magagamit ko to sa pambayad sa bahay, tsaka pambayad sa transportation. For simula na stroke ako hanggang nito, nung umalis ako dun sa dorm, to be exact, 3 years. Yung pension na yon, yun ang nakatulong. Tapos, dun na sunod-sunod na yun. Aside dun sa physical therapy, na ilang sessions, 10 sessions, nirequire ako ni Doktora Bondok ng arm and wrist orthosis, ankle and foot orthosis. Which is, nung una inatake ako, hindi ko magawa. Kasi wala sa budget. Nung lumapit ako sa ECC, sabi ko, ay, angel? Kasi hindi ko talaga, kahit sinong na-stroke, hindi afford. Kaya naiayos ko yung lakad ko. Tsaka yung kamay ko, hindi na siya yung nakabaliko. Tatas ko na siya. Tapos sinabi nila na merong pangkabuhayan showcase para sa mga katulad ko. Ang napili ko po negosyo ay yung healing oil, perfume, at soap. Hindi ko ina-expect na magpo-flourish kasi inisip ko nga, PWD ako, siguro paunti-unti. Nung una, 1, 2, 3. Tapos naging 10, naging 5, 10. Tapos nakikita ko na sa isang buwan pa isa 100. Tapos nung huli, 3,000 pieces yung order sa akin. So, nandun na siya sa ganun stage yung healing oil. Tapos yung pabango, biglang ngayon siyang nag-boom. Pero for delivery na sa Japan. So, hindi dito siya market dun sa Japan. Tapos yung soap, mabenta sa kanyan kapag Pasko. So, yun yung, doon na yun, overall, maganda na yung ng positioning ng produkto ko. Ang laki ng ibinago ng buhay ko. Inari ko ng ECC na ambassadress of goodwill ako. Kaya, lagi kong bukang bibig sa mga nagtatrabaho, wag niyong puputulin yung SSS niyo. Kasi, ang hindi niyo alam, meron pang isang tutulong. Pag sa trabaho kayo, inatake o nagkasakit, or papasok kayo, or pauwi kayo, tapos may nangyari, may tutulong. Dahil dyan ako nabuhay. Ako po nagpapasalamat sa ECC dahil kung hindi po sa inyo, hindi ko mabibuild yung confidence ko pabalik. Hindi ako magkakaroon ng idea o ng lakas ng loob para magnegosyo ulit. Ako, si Rafaela Cruz, Customer Service Representative noon, na-stroke sa trabaho. Negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. #ECC, we're related sa DZRH.
Oras po natin, 25 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, Ma'am Sil. Narinig natin, ang ganda ng kwento niya. Nakaka-inspire. Tapos, di ba, ngayon ko lang narinig yung word na angel. Oh, angel, ang niya, ECC. ang ECC, no? Oo. Yan ang medyo na ano ko eh, na ano sa puso ko na parang, wow, ang laki talaga nung naitulong, di ba? Ambassadress of goodwill daw siya ng Employees Compensation Commission. Sa kanya nang gagaling. So talagang ramdam na ramdam niya yung naitulong sa kanya at yun ang sinasabi niya na nagpasimula sa kanya na parang another life di ba? Para sa kanya. Yes, ang napansin ko sa kanya, Miss May, kasi lumago talaga yung negosyo niya. Nag-start siya sa perfume business na yun ang livelihood starter kit niya galing sa Employees Compensation Commission. Pagkatapos, nag-soap making siya. And nang nagbigay naman ang ECC ng complementary kit, dinagdagan niya ito ng healing oil business. So, all in all, actually, Miss May, 30,000 ang nabigay ng Employees Compensation Commission. So, may maganda pasimula. Pasimula. Ngayon, Miss May, may magandang balita ang Employees Compensation Commission. Gusto ko nang isingit para yun at pangbungad natin. Sige nga. So, starting this July 2025, no, ang livelihood starter kit ng Employees Compensation Commission sa bagong applicants na tinatawag natin persons with work-related disability ay sa halagang 30,000 pesos na. Wow. No? Sa ngayon lang yan mag-start ngayong July 2025. Meaning nagsimula na, nag-start na ng July, no? Yes. Wow, ako ganda-gandang ano yan, balita yan, ano? Pero sabi nga natin, nagagandahan tayo sa mga ganong tulong pero hindi nangangahulugan. Gusto natin magkasakit at may mangyari doon sa ating mga manggagawa. Pero ang reality nito, nakaabang na yan, ano? Sa ECC, doon sa mga nangangailangan yan, di ba, Ma'am Cecile? Gaya sa case ni Rafi Cruz, di ba, na-stroke siya. So, kailangan talaga, habang walang trabaho, meron tayong pang-sustine sa ating buhay. Kaya, yung stroke niya, kahit nagka-stroke siya, parang meron akong ini-insist sa kanyang sakit na stroke. Mamaya siguro meron niyang dahilan. Kaya nga kung nanonood ngayon si Ate Rafi, di ba? Si Ate Rafi. Bata pa 50 ba? Golden Girl. Yes, 1972, yes. Oo, so ibig sabihin yan, sabi nga niya dun sa kanyang actually yung business niya, sinabi niya kanina, in-emphasize niya, swak na swak doon sa nangyari sa kanya, healing oil. 'Di ba yung pagka kasi na-stroke ka, 'di ba? So kailangan mo 'yan sa mga nagte-therapy. So healing oil, tapos sabi niya kanina natanda ko parang naging 3,000 agad yung order, 'di ba? At saka yung mga ano niya, yung mga nagre-request sa kanya na mag-supply siya ng stock galing pa sa Japan. Isipin mo yan, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa community niya, lumabas na siya ng bansa, di ba? Tama. So, napakagandang panimula, nagtuloy-tuloy. Pero syempre, Sil, teka muna, Ma'am Sil, wag nating kalimutan yung ating easy question. Marami ng mga nakaabang. Ibigay na natin yung pinakahintay nating easy question. So, Miss May, para sa ating mga listeners and viewers, ang ating easy question ngayong umaga ay, ano ang dahilan ng pagkatigil sa trabaho ni Rafaela Cruz o ni Rafi Cruz? Nagkasakit siya ng alin? First or A? So, A or B lang ang sagot nila. A, stroke. B, diabetes. Ayun. So, yun ang pagpipilian ninyo. Yes. A, stroke. B, diabetes. Yan ha. So, napaka-easy ng ating tanong. Easy question. So, sa ating easy question, Ma'am Sil, mamaya sasagutin po natin yung mga tanong na rin ng ating mga listener. Pero syempre sa ating mga nanonood ngayon at nakikinig para sa mga sasagot po ng ating easy question, ang gagawin lamang po ninyo para sa inyong tamang sagot, i-comment sa ating comment section. Isama po ninyo at huwag kalilimutan ang hashtag ECC Work Related. At syempre, huwag kalilimutang i-share ang ating live streaming para nang sa ganon, meron kayong sharer badge. No sharer badge, di ba, Ma'am Cecile? Siyempre, hindi ka pwede maging winner. Walang winner. Okay, standby lang po ha. At tayo po ay magtutuloy-tuloy na. Sandali lamang. Hashtag ECC Work Related sa DZRH.
Mamaya sasagutin natin ang mga tanong ng ating mga listener and viewers patungkol pa rin po sa ECC at syempre sa ating EC program. Kaya naman, tutok na po kayo dahil magbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Si May Binauhan at Yuel Reyes kasama ang ECC, Employees Compensation Commission sa hashtag ECC Work Related. Oras po natin, 34 na minuto makalipas pa alas 10 ng umaga at syempre po nagbabalik pa rin ang ating hashtag ECC Work Related. At ang co-host pa rin po natin ngayon ang ECC Information and Public Assistance Division Chief, Ma'am Cecile Maulyon. Ma'am Cecile, welcome back. Yes, thank you Miss May. Syempre, magandang umaga ulit sa ating mga ka-ECC. At syempre, Ma'am Sil, matagal-tagal din nating hindi napasadahan, ano? Hindi natin nabigyang pansin yung mga tanong ng ating mga ka-ECC every time na meron tayo dito every Wednesday morning. At syempre, ito po yung lahat patungkol po sa ating EC program. Kaya naman, inipon natin yung kanilang mga tanong mula po doon sa ating mga nakaraang episodes na ating program. Pero bago natin isa-isahing sagutin ang mga yan, kaya tutok lang po kayo, may tanong kayo, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. Bilang background lang sa mga bago nating mga listener and the viewer. So, basic tayo ngayon. 101 tayo ngayon, Ma'am Sil. Oo. Okay, balikan natin. Kapag pinag-uusapan po natin ang EC program, sino-sino po ba ang mga cover nito? No? Sino-sino po ang mga pwedeng bigyan nito makinabang? Ito ang magandang question, Miss May. Kasi gusto ko simulan ito ng ang covered members ng Employees Compensation Commission ay mahigit na 36 million members. Wow! Isipin mo yan. Oo. Dumami. Ibig sabihin, dumami manggagawa. Oo, kasi ibig sabihin, covered dito yung mga manggagawa sa pribadong sektor and sa pampublikong sektor. So lahat ng kawani ng gobyerno, miyembro, ibig sabihin merong ahensya ng gobyerno, lahat ng manggagawa doon ay covered under the Employees Compensation Program. So isama na rin natin dito yung ating mga members of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, BJMP. Gusto ko kasi ito maging klaro, Miss May. Mga uniform personnel. Yes, uniform personnel. Kasi wala na sila, hindi sila miyembro ng GSIS. O kaya, all the while, akala nila hindi sila miyembro ng Employees Compensation Program. So, hindi tuloy-tuloy po yung coverage ng ating mga uniform personnel sa ilalim ng Employees Compensation Program. Ayun, so napakalaga na narinig niyo po yun mga taga-AFP. Baka yung mga hindi pa nakakaalam na kayo pala'y covered ng ECC. Eto na yung good news sa inyo ngayong araw. Yes, Miss May. So puntahan naman natin ang sa pribadong sektor. Private sector. Oh yes, private sector. Sino yung mga covered members? Sino-sino nga po ba? Yes, lahat ng miyembro ng Social Security System. Ibig sabihin, kasama dito yung merong mandatory members of the SSS. Kasama dito, pag sinasabi kasi natin, Miss May, na mandatory, kasama na dito yung mga self-employed members ng SSS. Kasi since September 2020, lahat ng self-employed members ng SSS covered na rin sa ilalim ng Employees Compensation Program. Yun ang maganda, di ba? Kahit self-employed ka, meron kang maaasahan sa panahon ng pangangailangan, di ba? Dito sa ECC. Ayun. So, sunod, marami pa dyan. Household helpers natin, ang ating mga seafarers, covered ng Employees Compensation Program. Ang hindi lang covered, kasi sabi nila lahat na ata covered ng Employees Compensation Program. Meron po tayong hindi pa covered ng Employees Compensation Program. Sino-sino sila? Sino-sino sila? Yun yung mga voluntary members of the Social Security System, pati yung ating land-based workers na nagtatrabaho abroad. Hindi sila covered pa. Kasi usually, covered sila ng laws ng host country nila, Miss May. Doon sila merong benepisyo. Yes. Sa mga oras na ganyan, nagkakasakit din, ano? Ayun, so malinaw yun, ma'am sila. So nilinaw natin kung sino-sino ang pwedeng maka-avail ng mga benepisyo ng EC program. Okay? So ito, pag-usapan naman natin. Ano-ano ba yung mga work-related occupational diseases na covered naman nitong EC program,
Ma'am Sil? Oo. May listahan kasi ang Employees Compensation Commission dito, Miss May. Yes, mahaba yan, ano? Yes. Mahaba talaga. Occupational diseases. Yes. Oo. Gano'n ba yan karami? Oo. Actually, ang tawag namin dito ng Employees Compensation Commission ay Occupational and Work-Related Diseases. So, gaano karami? Meron tayong 33 listed occupational diseases. No, kasama dito yung stroke na naging sakit no ni Miss Rapi, no, na kanina na meron tayong kwento ng pagbangon. So marami pa, may hernia tayo, loss of hearing loss, marami tayong mga sakit dito. Ang last kasi ito ang pinaka-recent na sinama ng Employees Compensation Commission is yung COVID nga. COVID-19. Yes. Ayun. Pero wag nating kalimutan, Miss May, ha? Ibig sabihin, pag nasa 33 listed occupational diseases, baka magkaroon sila ng idea ang ating mga listeners or viewers na confine lang tayo sa 33 listed occupational diseases. So, hindi pa rin. Hindi po yun. No? Meron po tayong sinasabing increased risk theory under the Employees Compensation Program. Ano naman ang ibig sabihin ng increased risk theory, Ma'am Cecile? Oo. So, pag hindi po kasama sa 33 listed occupational diseases, pero pag napatunayan natin, no, by sufficient pieces of evidence na dahil sa trabaho yung ating sakit or caused by our working conditions, pwede pa rin siya maging compensable sa ilalim ng Employees Compensation Program. Like for example, ano ang halimbawa ng increased risk theory para alam nila, ay dito pala kami pwedeng humingi ng tulong. Oo, yung pinaka best example dito, yung sabi natin yung vocal cord nodules, no? Kasi bigla napahawak ako. Kasi ang dami kasi tayo mga customer service representatives no? Usually gumagamit sila ng voice. Kasi si Miss Rapi sabi niya hindi siya gumagamit ng voice. Pero sa keypad naman siya, 'di ba, busy. So ito, pag parati natin ginagamit yung ating voice, nagkaroon tayo ng vocal cord nodules. Compensable yun under the Employees Compensation Program. Commission. Ayun, tamang-tama, kasi nga sabi ko, pati tayo, mga announcer. Si Miss Peachy, pag nag-a-announcer, ikaw din, di ba? Yes. So, dito sa programa natin. Hindi, at saka parati kami nag-a-advocacy nationwide. So, every month, meron kaming gigs. So, most of the time, gamit na gamit rin namin ang amin. So, isa yan, So, pinag-usapan. Okay, ito naman, work-related injuries. Ano po ito, no? At syempre, again, covered ng ISIP program. Covered ng Employees Compensation Program. Syempre, kung ang ating injury ay nangyari sa ating paggawaan, work-related yan under the Employees Compensation Program. Ito yung madalas na meron tayong claim, yung going to or coming from work rule. Ibig sabihin, papunta tayo sa opisina, galing tayo sa opisina, pauwi ng bahay, pag dire-diretso, nagkaroon ng aksidente, na-injure tayo, compensable yan under the Employees Compensation Program. Marami pa tayo, special errand rule. Ibig sabihin, inutusan tayo ng ating boss sa isang trabaho, sunod on the way there, nagkaroon tayo ng aksidente at nagkaroon tayo ng injury, compensable yan under the Employees Compensation Program. So actually, marami tayong mga pwedeng maging example on this So marami rin na mga cases na hawakan ng Employees Compensation Commission na binigyan ng benepisyo itong mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. So yun po, yun yung mga work-related injuries. Yung magsasalita ako na ako. na allergy. But anyway, compensable yun. Yes, compensable yun. Compensable po yun. Okay, so ito pag-usapan naman natin, Ma'am Cecile, para dami pa natin pag-usapan para masagot natin yung mga tanong maya-maya. Sino po yung mga dapat mag-file, no? Yung manghingi ng easy claim, ang employer ba o ang mismong empleyado? Ito, Miss May, most of the time, dapat ang ating manggagawa ang mag-file ng employees compensation claim, no? Pero dito sa sickness claim, no, under the Social Security System, ibig sabihin,
miyembro ng pribadong sektor, ang magpa-file ng claim dito, Miss May, ay yung employer. No? Sa my.sss ng employer, ipa-file niya ito, pwede ito, Miss May, kasama na ng SSS claim. Okay. And easy claim. Kasi yung gusto ko lang i-emphasize, kung merong nangyaring sakit o aksidente, pwede pong doble ang matanggap ng manggagawa, pero isang sakit lang ang nangyari o isang aksidente lang ang nangyari sa ating manggagawa. Pero dalawa yung pwede i-claim. Yes, dalawa ang pwede i-claim. Double recovery of benefits. Yun yung tawag ng Employees Compensation Program. Ayun. So, nandiyan na yan, sickness claim, disability claim. So, sickness or disability claim, yun. Yung mga dapat pero i-claim. sa disability claim natin, Miss May, gusto ko lang iklaro. Kasi ang disability claim natin sa ibig sabihin sa pribadong sektor, sa SSS, dapat personal na pupunta ang ating manggagawa sa SSS. Kasi i-evaluate pa yan ng ating mga doctors kung ano ang karapat-dapat na benepisyo ang ibibigay sa ating manggagawa na nagsuffer ng disability. No? Sunod sa medical reimbursement, kailangan din personal ito i-file. Paano pag hindi kaya ng employee na maipresenta yung sarili niya? May ganun ba? Kasi may mga ganon, no? Pero una kasi, Miss May, mag-start muna tayo sa sickness. Okay. Kaya mag-start pwede, muna sa sickness so, from muna. sickness pwede nang maging basehan. Online naman. Online naman ang filing ng ating sickness ang disability lang, pati yung medical reimbursement, yun ang physical talaga dapat i-file ng ating member ng SSS. Ayan. So, pinag-usapan natin paano mag-file. Ngayon naman, para mas malinaw sa ating mga manggagawa, ano yung mga dapat nilang ipresenta o yung requirements na tinatawag para po sa easy sickness o easy disability claim. Bago tayo pumunta dyan, Miss May, gusto ko lang bigyan ng direksyon din, no? Kasi yung ating mga taga-gobyerno, hindi pa natin napag-usapan yung filing nila. No? Ang filing naman sa mga kawani ng gobyerno ay sa GSIS mismo. No? So personal po sila mag-file ng employees compensation claim sa GSIS. So GSIS po yun. So mga nasa government natin, ganun po ang inyong gagawin. Yun. Okay, so meron na tayong private, meron na tayong government, no, yung ating public sector. So yun na, ano na yung mga dadalhin nila pagka sila ay nag-file na. Ano ang dadalhin? First things first, yung mga forms, para mapadali ba yung kanilang filing, Miss May, available na ito online. Downloadable yung mga forms natin sa SSS website, pati sa Employees Compensation Commission website. No? Para mag-guide din sila. So, anong pinakakailangan talaga ng ating manggagawa? Number one? Unahin natin. Number one, syempre, Certificate of Employment. Yun. Ang importante dito, Miss May, dapat mailagay doon yung actual duties and responsibilities ng ating manggagawa. So, hindi dapat tayo mag-rely lang sa yung mga nakakahon na duties and responsibilities. Kasi ang guide sa atin dito ng SSS natin na dapat yung lahat ng ebidensya na sa tingin mo makatulong para ma-fast track, na ma-evaluate ang iyong claim, isama na ninyo. So, sa Certificate of Employment pa lang, kung ano yung actual duties and responsibilities mo, ilagay na ninyo. No? Ibig sabihin kasi, pag sinabi mo kasing Ma'am Sil na nakakahon, yun lang yung pag pumasok ka, eto lang yung trabaho mo, pero unfortunately, pag nandun ka na sa loob, ano ka na pala, anong tawag nito? Yung tasking mo, multitasking ka na pala. Minsan, jack of all trades ka na pala. So, ito lang yun. Multitasking ka na pala talaga. Yes. From nanganak yung trabaho mo. So, kailangan mailagay lahat. Mailagay doon kasi minsan, para matrace din. Paano ka nagkasakit? Oo, diba? Minsan yun pa ang cause ng sakit mo. Hindi yung actual mo na nakalagay. Dapat lahat ilagay na. Maraming ganyan, di ba? Paano nyo na ano yan? Paano ninyo na i-evaluate na agad-agad sabi nga natin ito lang pala yung specific job description mo. Tapos pag nakita mo yung actual na, bakit nagkaroon ng ganyan? Ito pa yung naging cause ng pagkakasakit mo, di ba? Kitang-kita. Yes. Actually, malaki ang tulong dito ng employer or yung company representative. Kasi ilagay lang nila sa certification na kasama talaga sa trabaho niya ito. No? Kasi minsan, ito lang yung trabaho niya. So, ang cause is accident. Yes. Umaakit na pala ng bubong yung kanyang trabaho doon, yung manggagawa niya. So, i-certify
i-certify lang yan ng employer. Yun ang malaking tulong sa ating mga manggagawa. Magtulungan, ibig sabihin lang, gusto natin i-guide dito, sa filing po ng employees compensation claim, dapat po magtulungan ang employer, pati ang worker na ma-prove na work-related yung sanhi ng sakit o aksidente ng ating manggagawa. Yun ang nararapat. And then of course, another requirement, Ma'am Ciel, meron pa po ba? Ito yung hinahanap ng ating SSS pati ng ating GSIS, ang Employees Compensation Logbook, no? Oo, mandatory kasi ito, Miss May. So, para parati yan, easy logbook, certificate of employment, so incident report, pag aksidente naman, sunod, kailangan din natin ng police blotter report pag sa labas nangyari ang aksidente. No? So, sa mga sickness naman na claim, kasi gusto natin bigyan ng ng direction itong claimant natin, kailangan nito, Miss May, ang ating pre-employment medical examination. So, siyempre, complete medical records. Kailangan maipakita yan. Kasi yan ang magsacertify na yun ang iyong sakit. Doon ka nagkasakit. Okay? So any other, Ma'am Cecile? Sunod, importante din dito, ang hindi natin dapat kalimutan. Regular, kasi minsan, ang napuna ko recently po, marami kaming tawag na natatanggap. Hindi lang actually sa yung mga radio station, yung mga host mismo nagtatanong. Kasi ang problema nila, nagkaroon ng aksidente, walang hulog si employer. Yun. Ng contribution. May number naman pero hindi nahuhulugan. Okay. So dapat, pwede ba yun? Ganito yun. Dapat, yun paalala natin parati, regular na maghulog sa Social Security System, siguraduhin na yung mga self-employed natin, no? Yung mga prior sa September 2020 na naguhulog na rin sila ng employees compensation, no? Contribution. Kasi iba kasi yung treatment sa mga self-employed natin kaysa mga regular workers. Kasi walang company na mag-a-attest na work-related talaga ito. So mas kailangan natin ang tulong ng mga barangay officials natin, mga barangay certificate, na miyembro siya ng barangay, na may negosyo talaga siyang ganito, nangyari yung aksidente ng ganitong oras, i-certify yan ng ating barangay officials, no? Kaya ito rin ang reason. Yes, Miss May, kaya umiikot kami sa barangay, no, nationwide, na mag-conduct kami ng information campaign. Kasi para yung ating mga barangay officials, alam din yung kanilang trabaho concerning the Employees Compensation Program. Ayun, so yun po lahat, yung dapat na gawin. Kasama din yung yung sa mga death benefit, ganyan na rin yun. Oo, lahat yun. Death benefit, syempre, importante yan, yung mga marriage contract, kailangan natin. Iba naman yung mga requirements sa doon. legitimate claimants, no? Syempre, death certificate. So yun po. So meron na tayong mga na-file. So yun na po yun. Ipoproseso na yun. At syempre pag pinroseso, mabilis naman ang processing nun, di ba, Ma'am Cecile? Oo naman. Basta lahat ng dokumento na kinailangan, lahat ng requirements na yun, kompleto. Yes. Para walang nagsistick tayo dyan sa dapat 20 working days no? Pero minsan hindi talaga maiwasan, Miss May, na na-extend dito, no? Kasi minsan kulang talaga. Sa pag-file natin ng employees compensation claim, mamumuhunan talaga tayo ng oras at saka tiyaga. Opo, tiyaga talaga. Lalong-lalo na pagka hindi anong tawag nito? Meron ka naman talagang pamamaraan para magawa mo at makapunta ka, ipresenta yung sarili mo, gawin mo na, di ba? Yes. Okay. So yun po ang ating mga kailangang gawin para po sa mga manggagawa natin na aksidente, nagkasakit o kaya po ay namatay. Ganyan yung mga proseso. Nang dahil sa trabaho. So again, that's our hashtag ACC Work Related. Eto, sandali lang. Eto na, nakatutok na yung ating mga magtatanong, Ma'am Cecile. Sagot ka ng ECC, Employees Compensation Commission.
Ito na, Ma'am Cecile, pasadahan na natin yung mga tanong natin, ating mga ka-ICC. Unang-unang tanong, syempre, dun sa na-discuss natin. Mula kay Kuya Nonilon Sandoval, paano magbabayad ng easy contribution? Yun ang number 1. So, paano mabilisan natin para ang dami ata mga questions ngayon, Miss Mabilis lang. Pasadahan natin. Paano magbabayad? Ano ito? Automatic po ito. Pag member ka ng SSS, automatic po ito. Pag miyembro ka ng gobyerno, kawani ka ng gobyerno, ang employer po ang nagbabayad ng SSS. Easy contribution po, employer lang. Ayun. No? Pwede din po ba mag-file ng easy claim kahit hindi pa naman regular sa trabaho, sabi ni Jimmy Gamboa. Oh, sobrang bilis na talaga. Pwede mag-file, no? Siyempre, covered natin ang casual employees, temporary ang status. Basta ang tandaan natin, under the Employees Compensation Program, on the first day of employment, covered ka na ng Employees Compensation Program. Sabi naman ni Franz Jacinto, paano po kung nakatanggap ng benefits sa PhilHealth at SSS, pwede pa rin po bang humingi ng tulong sa ACC? Yes, ang benepisyo po ng Employees Compensation Program is on top of your PhilHealth benefits. Ibig sabihin po, pwede namin mabayaran kayo kung meron kayong out-of-pocket expenses. Sa SSS po, pwede pong magdodoble ang inyong benepisyo. Kung may sickness kayo sa SSS, pwede pa rin kayo magkaroon ng Employees Compensation Sickness Benefit and Disability Benefit as long as nasatisfy mo yung qualifying conditions ng SSS. Sa Employees Compensation Program po, dapat work connected. Opo, isa po akong messenger. Last year pa ako na-aksidente sa motor. Inutusan po ako ng boss ko na pumunta sa bangko. Pwede pa rin po ba ako mag-file ng ECC kahit isang taon na pong nakalipas? Tanong po yan ni June Estancio. Oh, tama yon. Pwede pa rin tayo mag-file ng Employees Compensation Claim kasi ang ating prescriptive period in filing the Employees Compensation Claim ay 3 long years. Ito naman si Michael Reyes, sabi niya, paano po ang filing ng easy claim kung freelancer? Ano-ano po yung requirements kung na-aksidente? Freelance photographer po ako at SSS self-employed member naman. Oo, pag self-employed member ka ng SSS, covered ka ng Employees Compensation Program. So, i-file lang ang Employees Compensation Claim sa SSS. I-try po ninyo yung my.sss account ninyo as a freelancer. Pwede po tayo mag-file ng ating sickness benefit doon. Tanong ni Mir Nabaha, pwede rin po ba mag-file ng easy claim kung pneumonia ang sakit? 4 years na po akong factory worker, na-confine po ako sa ospital at severe pneumonia ang diagnosis sa akin. Ganito yun, Miss May. Ang pneumonia ay considered as occupational and work-related diseases. Pero usually sa mga essential workers lang ito. So pati mga welders pwede yon or complication. Tingnan natin, i-file lang niya sa Social Security System. Kung mapatunayan niya na work-related ito, baka pwede naman siya mabigyan ng benepisyo sa ilalim ng EASY program. Ito naman, kanina napapayawan na natin. Proseso ng death claim, sino pong allowed na mag-file ng requirements? Si Noel Abrigo sa nagtatanong. Ito, para sa mga surviving spouse, ibig sabihin, legitimate, no? Pwede po tayo mag-file online ng ating Employees Compensation Death Claim, no? Sa my.sss account mo kung meron kang SSS number o registered ka sa SSS. Otherwise, personal po tayong pupunta sa SSS branch na malapit sa inyo. Ito, magandang tanong to. Si Gladys Aves, Ma'am Cecile, nito ko lang po napanood ang programa ninyo. Hindi ko po alam ang isisi kung na-aksidente po ako sa trabaho. Naputulan po ako ng 2 daliri. Pwede pa rin po ako mag-file kahit nag-resign na ako? Yes, pwede pa rin. Isipin natin, kung yung dahil sa naputulan ka, anong taon yon? May 3 years tayong prescriptive period Kahit nag-resign ka na, mapatunayan lang po ninyo na work-related yung cause ng putol ninyo, pwede po yun ma-file sa Employees Compensation Program. Si Tina Obedoza, paano po kung na-deny sa SSS ang claim? May pwede po ba akong gawin? Meron pa bang pwedeng gawin daw? Meron tayong proseso dito, pwede tayong mag-file, na-deny tayo sa SSS, meron pa po tayong isang motion for reconsideration. After this, meron pa tayong, pwede pa rin tayong umapil sa Employees Compensation Commission and eventually sa Court of Appeals in Supreme Court. Meron po tayong prosesong ganoon. Ayun, no? Sabi ko sa'yo, daming tanong, Ma'am Cecile. Pero naku, wala na tayong oras. Anyway, maraming salamat sa pagsagot po, Ma'am Cecile, sa ating mga tanong ng ating mga kapwa manggagawa. Siyempre, i-announce na natin. Ito na, this time na. Ito na.
I-announce natin ang ating easy question. Pero bago yan, ang ating easy answer, Miss Cecile, para sa ating mga winners. So, ang ating easy answer ngayon umaga ay A, stroke. No, stroke ang nangyari kay Rafi kaya tumigil na siya sa kanyang trabaho. At syempre, congratulations po sa ating tatlong winners, si Gregorio Valdez Jr., si Nora Makipig, and James Paloma. Uy, congratulations sa ating mga winner. Kaya naman pagka daw na diabetes, may stroke din yun. Kaya talaga, para po sa ating mga winner, congratulations at i-message po kayo ng ating executive producer, Miss Peachy Gonzalez, para sa inyong mga papremyo. Naku, ang bilis ng oras pag tayong dalawa ha. Ang bilis-bilis na oras. Dami mga tanong ha. Sandali lang. Magpapaalam na po kami. Ha? At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong Happy Wednesday morning. Ha? Dito pa rin po sa ating Employees Compensation Commission hanggang sa susunod na araw po ng Miyerkules. Ma'am Sil. Thank you, Miss May. At kung mayroon pa silang karagdagang katanungan at para na rin sa mga updates and announcements, bisitahin nyo ang aming Facebook page. I-search nyo lang po ito sa Employees Compensation Commission o sa aming website www.ecc.gov.ph. Muli po, sa ngalan ng ating Action Woman, Attorney Kaima Villa Velasquez, ito po si Cecily Storke at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga sa bayan. Hi, Edikay! Maraming salamat, Ma'am Cecile. At syempre, ako naman po yung lingkod may binauhan. Magsama-sama po tayo hanggang sa susunod na araw ng Miyerkules dito pa rin sa ating Hashtag ECC Work Related. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pagkalipas lamang po ng ilang saglit. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 10 ulit ng umaga, hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC Employees Compensation Commission.